kanilang pag-aaral, pinag-aaralan din nila yung mga peculiar doctrines of Catholicism. At isa doon, mga kapatid, ang tradition daw na kanilang ginagawa ay equal authority with the Bible. Kaya ibig sabihin nun, kung ano ang ginagawa nila mga piyesta, yung mga ganitong tradisyon, yun daw ay kapareho lang ng sinasabi sa Bible. Do you agree? Nagdi-disagree nga yung Bible sa idolatry, tapos sasabihin ng mga kaibigan natin sa simbahan na yan na walang masama doon. Hindi nila alam, may curse ang sin of idolatry, no? Hindi nila naintindihan. At mas problema pa ng buong bansa kapag ang bansa po ay binigyan ng Diyos ng sumpa. Kasi buong bansa na yan no? Kung ang buong bansa ay lumalaban sa Diyos na Espiritu, kung ang buong bansa sumasamba sa Diyos at hindi sa totoong Diyos, of course, God will be displeased. And in the displeasure of God, pwedeng mayroong curse, sumpa na maranasan ang bansa. Hindi yun maiintindihan ng mga tao na hindi nagbabasa ng Bible. Pero sa mga nagbabasa ng Bible, alam nila may koneksyon yung mga sumpa na pumapasok, nangyayari sa isang bansa. Alam nila yun sapagkat galit nga ang Diyos sa mga sumasamba sa Diyos-Diyos. Even God's chosen nation, Israel, nung nasa wilderness sila, mga kapatid, nung umakyat si Moises, dagdag ko lang po itong kwento na to, umakyat siya sa bundok para kunin yung Ten Commandments. Anong ginawa po ng mga tao? Kinonsinti nila si Aaron, tsaka si Miriam, gumawa tayo ng Diyos, yung mga alahas nyo, mga ginto, pagsamasamahin natin, gagawa tayo ng rebulto na golden calf, yung baka na yari sa ginto. Nung gumawa sila ng ganon, nagsisasayaw-sayaw na sila sa paligid ng rebulto na gintong calf, baka, no? Nung bumaba, si Moises dala yung Ten Commandments, na-disappoint siya. Dismayado siya sapagkat yung lahi ng Israel na nilabas ng Diyos sa Ehipto, bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. In the sight of God, you are not worthy to receive these 10 commandments. We're gathered against you, Moses. You take too much upon yourself. We will not live by your commandments. We're free. There is no freedom without the law. Whose law, Moses? Yours? Did you carve those tablets to become a prince over us? Who is on the Lord's side? Let him come to me. And the people make me do. Joshua! Joshua! He showed you no land flowing with milk and honey.
shall drink bitter waters. God has set before you this day his laws of life and good and death and evil. Those who will not live by the law shall die by the law. Diba? Nung panahon na yan, ang daming parusa ang Diyos sa mga nandoon sa wilderness, nasa ilang, nandun yung bumuka yung lupa, nilamon yung mga promotor nung idol worship na yun ng Golden Cup. Nilamon sila. Yung iba naman, no? Ang Diyos biglang nagpadala ng mga ahas, pinagtutuklaw yung mga kumukontra kay Moises. Tinuklaw sila 23,000 sa single day, namatay. Tapos yung mga tao nagmakaawa kay Moises. Sabi ng mga Israelita kay Moises, Moises, patigil mo na yung paggalit ng Diyos sa amin, no? Kinausap ni Moises ang Diyos, humingi siya ng awa sa Diyos para mahinto yung pagkakatuklaw ng ahas ng mga tao, mga Israelita. Ano ang sabi ng Diyos kay Moises? Moises, gumawa ka ng isang tanso na ahas, ilagay mo sa isang tungkol at itaas mo. Ang sino mang titingin diyan sa tansong ahas na yan, kung sila'y natuklaw, gagaling, hindi na mamamatay. Alam niyo kung saan galing yung symbol of medicine? Doon. Yung tansong ahas na yun nakapulupot sa isang pool, doon galing ang symbol of medicine. Yun pala ay nag-originate doon sa panahon ni Moises, mga kapatid, na yung tanso na yon na ahas, yung pala ay simbolo, yung pala ay propesiya na mayroong ipapako sa krus ng Kalbaryo, at ang sino mang titingin, sumasampalataya doon sa nakapako sa krus na yun, hindi na mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at ang tinutukoy doon ay si Kristo Jesus. So it's all a prophecy, mga kapatid. Yung nangyari sa panahon ni Moises, si Kristo pala yun. Balang araw, ipapako sa krus. At kung sino man ang sumasampalataya sa Kanya, hindi na mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hanapan natin ang Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Gospel of John, chapter 3, verse 16. Thanks for watching.